Information of everybody sa batas depende sa nature of the crime. The police officers have a right to investigate any person who have committed an illegal act. 9 hours yung tercer offense. 9 hours to investigate. 18 hours yung serious offense, higher than light offenses. At 36 hours to investigate the person. Oh, kaya yun, nagsabi 11 hours. Eh, may kato silang assault upon an individual person and authority. Kaya it can go beyond 11 hours. Tapos yung pinagsasabi, dinitinit daw sila. Wala naman daw silang kasalanan kung 11 hours. Hindi gano'n. Meron kasalanan, kaya i-investigahan eh. And under the law, all police officers have the right to investigate any person suspected of having committed a crime. Okay, bigyan muna natin, kaya layo. Hindi ka, kumalito. Tapos si Rafa dito. Sige, ayan. Bigyan mo na kung ano nangyari, kung di ba restart. Bali, kami po bilang pulis, pinusupan lang po namin yung tungkulin namin kung ano po yung nasasaad sa batas. Yung nga po February 16, pagpunta namin sa Tanggol area dahil may reported po na meron nga pong pasugal yung pabingo. So, initially, nagpunta na po rin yung ating mga kapulisan sa pamumuno ni Inspector Morata para ma-check nga po. At napagalaman nila, meron nga pong naka-ready doon na magpapabingo. So, nakita po namin na yung bingo card nandoon, yung mga tao. At naperbenta po ito nung una eh. Dahil yung bulilyo na gagamitin sa nila, nakuha na po agad nila Teniente Morata. Pagdating po roon, ang ginagawa na lang po nila doon ay nagpaparapol sila. So, bilang pulis, nakita ko po kung ano yung naayong na batas, wala pa silang nilalabag na krimen dahil nagpaparapol lang naman sila. Dahil yung likod ng bingo card, meron pong numero ito. At tinatawag nila at binibigyan ng premyo. So kami, sinicure na lang po namin yung area. Nakipagkamay ako nung isa ibang mga konsyero na naroon. Pagdating po ni Vice Mayor, nagsalita po siya sa mic at sinabi niya na papayag daw ba na yung mga tao na naroon na hindi ituloy ang bingo. So sabi niya, itutuloy daw po nila yung bingo at titingnan po nila kung huli ba namin o hindi. So nung nagpahanap po siya ng bulilyo, may nag-produce po doon ng bulilyo at sinabi niya sa akin na, Colonel, hulihin mo na ako. So binigyan po na, nag-giveaway po yung mga supporters doon at sinabi niya nga na, hulihin mo na ako. Sabi ko, sige sir, ibola ninyo at ma-consumated. So binola po ng isang konsihal, bumunod siya, sabi niya, sa letrang N, 44. Yun na po, dahil consummated na po yung sugal na PD1602 in relation to Republic Act 9287, hinuli po namin sila. At nagkaroon na po ng kaguluhan. Kami po bilang pulis, sinicure pa rin po namin sila dahil yun nga po mga tao sa area, hindi po nila kontrolado. Yung bato po nila na malalaki, tsaka yung mga basag na bote, tuhumit may concern na eh. Kaya kami po, sinicure namin sila. Kami tinatamaan. Sila rin po, kahit tamaan sila, ganun na po nangyari dun sa area na yun. Kaya nga po, maliwanag na dapat pag may ganyan activities, kumuha po tayo ng permit. So yun po, dinala namin sila sa presinto, pinarestresa po namin yung mga asunto na dapat ikaso sa kanila, inilahat po namin yung mga ebidensya. So nagkaroon po na inquest proceeding sa mga kaso po na ipinay namin. Una po yung nasabi ko na yung violation of PD1602 in relation to Republic Act 9287, ito po yung illegal gambling which is bingo. Tapos po yung obstruction, kasi hiningan po namin sila ng necessary permit sa activity na ginagawa nila dahil nga po nasakop na po yung buong Tambunting area. Plus po yung assault upon agent of a person in authority dahil nagkaroon po talaga ng malalaki sa ating mga kapulisan at yun din po resisting arrest. So yung lahat po na yun ay isinama namin sa demanda pagdating po na inquest proceeding. Pero sabi ko nga po, sa criminal justice system natin, 5 pillars po yan. Isa po yung police at isa po yung prosecution. Hindi na po namin pwedeng pangunahan yung prosecution sa appreciation nila kung ano man po yun sila yung ibinigay po namin ebidensya. So, nasa kanila na po yun.
Ni-release po nila for further investigation, pero it doesn't necessarily mean na tapos na po yung kaso. Magkakaroon lang po ng preliminary investigation. Para na sa ganun, mahuyag po mabuti sa isa yung mga ebidensya na isinabit namin sa kanila. Yun po. Bakit po sila? Magagalit yung commander ko kasi talagang nag-usap kami na mapayagan yung bingo dahil sugal nga po yan. Eh, dumating po si Colonel Layo, yung station commander ko. Kala ko, okay na kasi nag-usap sila ng mga konsyal na hindi na ituloy, rapper na lang. Dumating po si Vice. Hindi nga po, nagkalpati siya. Sinabi niya na hindi ba kayo natatakot si Colonel Ferrante at si Bibi. Inasundo na namin sa ombudsman at sa nablo ko. Eh, siyempre sa isip po namin, eh, bawal po eh. Alam na naman matakot kami, eh, bawal na yung ginagawa. Siyempre, kung pa rin po yung trabaho ng isang pulis, yun pa rin po ang gagawin namin. Pinagpatuloy po nila. So, yun po yung time na inuli namin. Tapos, gusto ko lang po iparating sa kanila, lalo na po kay Vice, hindi po ako ng politika, hindi po kami sumasali sa politika, at hindi rin po kami tutan ni Mayor. Kasi po, nung panahon ni Mayor Atienza, nakapwesto rin po ako eh. Yes. Maganda lang po ang trabaho ginagawa ko, kaya may nagtitiwala po sa akin. Yes. Yun lang po ang gusto ko iparating sa kanila. At saka po, wala pong nagputo sa amin. Sa totoo lang, ayaw ko sumali dito. Yung misis ko, yung anak ko, sinasabi na huwag ka lang mag-ano kasi siyempre hindi ko humatiis eh sa konsensya ko na ito sasabihin ko, yung totoo lang. Pulis po ako eh, hindi po ako dapat sumali sa ganyan eh. At yung sinasabi ko sa TV ni Consel, ni Vice Isko na nagkakantabulo daw ako doon sa fiscal niya o sa inquest. Paano kung hindi ako hihinto? Tinatanong po ako ng piskal, tinatanong niya ako, at dami po nagtatanong sa akin. At nakatayo po ang ganito. Ito, totoo na po ito. Nakatayo po ako, si Vice President Estrada po, nandito. President. Kasi yung President Estrada po, nandito po. Eh, sinusuntok po niya ako dito eh. Ginaganyan-ganyan niya ako. Sabi ka ng totoo ha? Hindi ka nagsabi ng totoo. Pagpupo ko. Sabi niya sa akin, pagpupo ko, 3 buwan na lang kayo. Sumagot po ako, siyempre po, ano po ako eh. Sabi ko, huwag niyo po akong saktan. Nasaktan na po ako eh. Si Piskal po, nakita niya yung pangyari, pinalipat niya ako. Sabi niya sa akin, Tiniente, dito ka. Malaki po pa, sabi ko pa nga sa kanya, malaki po pag-alang ko sa inyo, huwag niyo po akong ganyanin. In fairness naman po kay Vice President Binay, napaka-professional niya po, nandun po siya nakaupo sa harapan eh. Ako po, wala po akong nililingan, wala po ano. Kahit anytime po, sinasabi po nila na kaya ako nanghuli, inutusan, ano, kahit po tanggalin ako sa pwesto ko. Alam niyo po ba kung bakit ako pinangangalagaan ko yung pwesto ko dyan sa Blooming Treat? Gusto kong mapangalagaan ang aking pangalan. Pangalawa po, gusto ko lang po padalaw yung anak ko na matay. Araw-araw sa norte na kalibing. Yun lang po, kaya gusto ko doon. Yun lang po. Yun lang po ang... Bilang dating kalagad ng batas, ako'y nasaktan. Dahil ayon sa iyo, Captain Mugata, ginanaman ni Iraq, dating presidente yan. Parang hindi mo timanda ng direkasyon, o naman? Hindi na po siguro. Kasi ayoko po lumabas na ako talaga, baka sabihin nila, ginagamit ako ng politika eh. Ayoko po eh. Ito sa Pilipinas, sinag-pulis yan eh. Opo, pero ako po gusto ko lang pong malaman ng lahat yung totoong nangyari. Kung ang pulis, sabi niya gawin yan. Ayoko na po ng ano eh. Kasi ayoko na pong lumakito. Ayoko pong maging... Dating pangulo ng Pilipinas. Ayoko pong maging impression nila sa akin. Eh, ginagamit na ako ng politika eh. Ayoko po eh. Sir, I'm sorry. Tatrabaho na po ako. Yung uniforme ng PNP.
Nagtatrabaho lang po ako. Kahit na. I'm sorry. With respect, I'd like to ask Colonel Dayo, is it really true that night na kinapusap ka ni Joseph Talapila Lasel? Bali, nagpunta lang po sila doon sa station, dalawang pagkakataon po yun, nung isang araw ay umaga po, ikatanong nga po nila kung ano yung ipapile na case. Sabi ko po sa kanila, bigyan nila po kami ng pagkakataon na magawa po namin yung dapat namin gawin na documentation dahil hindi naman po karakaraka yun. Dahil nga po sinasabi nila, ilang oras na nandoon. Sinabi ko naman na kung nagbibilang sila, nagbibilang din naman kami yung reglementary period. At sa pag-aaral naman po tayo ng batas, alam po natin yung tinatawag na 12-1836 na reglementary period. So, aware po ako doon. Gusto naman po, kapag si po, bumalik po doon si President Piera, alauna po muna si Vice President Binay, ganun po, pinaupo po sila sa ating opisina. At ganun din po, tinanong naman po nila ako kung ano po yung tinatakbo na ng kaso. Sinasabi ko, hintayin na po dahil patapos na rin po para may quiz nga po. Si Vice President Era, nagpunta rin po ngayon noong gabi. Ganun din, tinatanong niya bakit hindi patapos. Kung sa sinasabi niyo kung lasing po siya, Ano yung impression na kayo? sa tingin ko po, kung sa hindi ko po dahil hindi naman ako medical expert para malaman kung positive pa siya sa alcoholic rate. Pero siguro po, marami namang tao na nakita ko rin po naman sa TV nung ini-interview siya. Siguro, depende na lang po sa appreciation ng mga tao na kapag. Kung sa nangyari ko tuwa, kung sa mga tuwa, nasaktan ng mga tao. Bali, 14 po yung mga tao natin na nagpa-medical, yung mga medical certificate po sila. Iba-ibang lugar po, iba-ibang pati na ito. Kahit ako nga po,